Alam nyo bang mula sa ating kinakalagyan hanggang sa ating pupuntahan ay may isang bagay na namamagitan. Ito ay ang kalsada. Golden days drifting far away. Light is leaving town. Kalsada kung saan sinusulat ko ang mga kwento ng buhay ko. Kwento ng kalungkutan, kaligayahan at kapayapaan. I'm thinking we stay just for a little while. Sa totoo lang, ang daming naggagandahang mga lugar dito sa ating bansa na akala ng iba dyan lang umiikot ang mundo natin dito sa kalsada. Pero alam nyo ba yung totoo? Kaya ako nagva-van life hindi lang para makakita ng magandang lugar, kundi para mahanap ang meaning ng buhay. Mas ma-develop ang karakter at matutong makontento sa kung ano lang ang meron tayo. Holes in my shoes, walking in lines we drew. You said you're just passing through. 6 years ago, so I hold on. At sa videong ito ay samahan nyo akong i-explore ang dulo ng Luzon. Magsisimula tayo dito sa Arco ng Apari papunta ng Santa Ana hanggang sa makarating sa iba't ibang mga isla, bundok, karagatan at pati sa bulkan. Mahaba ang magiging video natin kaya ang tanging request ko sa inyo ay kunin ang popcorn nyo at ako nang bahalang mag-tour sa inyo para maikwento ko yung buhay ko dito sa kalsada. Pero bago tayo magsimula, baka pwede namang palike ng video, pahit na din ang subscribe button para makapagsimula na tayo. Tara! So I hold on. These threads won't come undone if you hold down. I'll carry you. Good morning everyone, this is Lem Official Outdoor, a travel content creator na nakatira dito sa loob ng ating van at nag-iikot-ikot sa ating bansang Pilipinas. At ngayong araw, yung video natin ay continuation nung nakarang episode natin kung saan bumiyahe tayo papunta ng Calayan Island, tapos tumawid ulit tayo papunta sa Lobster Island at mula Lobster Island pabalik dito sa mainland ng Luzon. So bali ang mangyayari ngayon ay mula dito sa Arco ng Apari ay babiyahe tayo papunta sa Santa Ana. Yun yung pinakasungay ng Luzon pag tinignan natin yan sa mapa. And kung titignan natin, yun talaga yung pinakadulo. Kasi yung iba akala nila Apari na yung dulo ng mainland Luzon eh. Pero may Santa Ana pa talaga. Sungay yan ng ating mapa. Pagkatapos, pupuntahan din natin dito yung ibang mga lugar na pwede nyong pasyalan kapag nandito kayo sa north. Pupuntahan natin yung isang island na kung tawagin ay Palawi Island. Tapos mag-adventure tayo dyan, magbabangka, kakain ng kung ano-ano. Pagkatapos, pupunta din tayo sa isang bulkan dito, tsaka sa mga falls. So, medyo mahaba talaga yung video natin at ang daming adventure dito. Kaya, sisimulan natin to sa may Apari na mismo. Kung gusto nyong panoorin or masundan yung mga ginagawa nating ruta, pwede nyong i-check yung playlist ng pagva-van life natin. Andito po siya at nagawa na natin ang 11 episode ng ating pagva-van life sa Pilipinas kung saan ngayon nandito na tayo sa Apari at dire-diretso na to sa kung saan na namang abutin ang video natin. So yun, samahan nyo ako sa adventure natin na to and I hope ma-enjoy nyo po ito. Woke up here again. It's been years. So officially, nandito na kami ni Vantot sa Apari, which is ito si Vantot, tapos ayun yung Arco ng Apari. Pero hindi kasi ito dulo ng Luzon eh, meron pang Santa Ana. So sasagad tayo ngayon sa Santa Ana, which is yun ang pinakadulo ng kalsada dito sa Luzon. Kaya tara, puntahan natin. Day trips up the interstate 5. We could go to Santa Barbara. We can drive all night or grab a last flight to anywhere you wanna. So let's go. Let's try.
Okay, we are now officially on the end of the road, halos, kasi ito na yung dulong bayan ng Luzon, ang Santa Ana. At padulo pa tayo sa pinakadulong kalsada sa may San Vicente Port, kaya tara! Good afternoon po! Sa San Vicente sa port, babalik din eh? Sige po. Thank you! Thank you! Bale, ang pinuntahan natin dito ay yung pinakadulong-dulong highway na kalsada ng Luzon. Matatagpuan natin ito sa San Vicente Port dito sa Santa Ana. Bale, nandito na tayo sa pinakadulo ng kalsada ng highway ng Pilipinas sa Luzon, ang dulo ng Santa Ana, San Vicente Port. Isa ito sa cleanest port in the Philippines din para sa akin. Madaming isda dito eh, madaming isdang binibenta na ibinababa. Tingin tayo. Dito nga inabutan natin ang isang bangka na galing pa sa Maconaco, nagbababa ng ibang mga gamit. Tapos tignan nyo to, sobrang kakaiba kasi pati kalabaw ay ibinababa nila. Oh no! Tay! Oh! 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 Madalas kayong makakakita ng mga ganitong senaryo dito sa pagtatransport nila ng mga baka, kalabaw, or any animals na galing sa ibang island. Diba? Inay kalabaw. Nakalabas na siya. Saan po galing yung kalabaw na yan, Tay? Makunakon din. Kung mag-aabang ka dito sa pinaka-port ng San Vicente ay madaming mga isda kang matatimingan na ibinababa galing sa pinakabangka. Mura yung mga bentahan dito kahit yung ibang mga isda ay mga high value sa ibang lugar. Katulad ng isda na hawak ko ngayon, ang tawag sa isda na to ay dorado. Isa ito sa pinakamahal na isda kapag nasa isla ka ng Batanes. Dahil na din yan sa kultura nila dahil kulay ginto daw yung balat or kaliskis nito. Welcome to San Vicente Port. Ganito kalalaki yung isda dito. Sir, magkano kaya ang isang ganito? Sir, ang basahan dito ngayon is 160 per kilo. Per kilo, 160. Nasa ilang kilo kaya to? 5? Nasa 5 to 6 sir. 5 to 6 kilo. Yung mga nakikita nyong isda ngayon, mga old file ko pala tong pinapakita ko sa inyo. Ito ay mga nakuhanan ko last year yata or 2 years ago or parang nung pangalawang balik ko dito. Hindi ko na kasi mabilang kung ilang beses akong nandito kaya pinakita ko lang sa inyo dahil ngayong araw ay wala tayong nakitang isda. Medyo maaga pa kasi yung pagpunta natin. And walang isda ngayon, so balik na tayo. Uwi na tayo, may dadaanan tayong campsite dyan na papakita ko sa inyo na pwede pang car camping para pag napunta kayo dito, may pwede kayong pagstayhan ng libre. Tara! Bali, umalis na nga tayo dito sa port. Pupunta na sana ako sa campsite na tinuturo ko sa inyo pero medyo mainit pa kaya dumaan muna tayo dito sa kaibigan natin sa Santa Ana para lang din mga musta. Sa dami kasi ng kaibigan natin, syempre nakakahiya naman kung lalampasan natin sila. Pagkatapos, hindi din tayo nagtagal, nakipagkwentuhan lang at pumunta na din tayo dito sa pinaka-campsite upang manood ng sunset. I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be, I want to be with you both day and night, to sit on the grass beneath the moonlight. I know that life won't last forever, but at least we can grow old together. Ito yung tinatawag nilang ice plant dito sa Santa Ana. Maganda ang sunset dito at pwede kayong mag-overnight ng walang bayad. Reflecting in your eyes, when I think about all of the things that you and me could be,
Bago natin ipagpatuloy itong ating napakagandang biyahe ay may gusto akong ipakitang isla sa inyo na talagang kakaiba din kung sakaling mapupuntahan nyo. Mula sa San Vicente Port na kinalalagyan natin kanina ay kailangan nating magbangka ng mga 30 minutes papunta dito sa Palawi Island. Ito yung isla kung saan ginanap or sinute yung Survivor USA. Sobrang ganda ng isla na to mula sa kabundukan, sa magagandang view, sa puting buhangin at pwede mo ding bisitahin dito yung Cape Inganyo, one of the oldest lighthouse in the Philippines. Kung tama ang research ko, nasa pang-5 siya na pinakamatandang lighthouse dito. At isa pang kapansin-pansin dito, ang napakadaming mga mud crab na pwede mo lang din bilhin sa kanila tapos pwede mo nang lutuin dyan at ulamin. Ang sarap ng experience dito. Sayang wala akong pang full video dito pero at least na ipapakita ko sa inyo sa ilang mga singit-singit na clip na katulad nito. Kinaumagahan, paggising ko dito tayo sa tabi ng dagat at naisipan ko na magtimpla na din ng mainit na kape. Ganito naman natin palagi sinisimulan yung araw natin eh. Hey, kape! Ngayong umaga ay nandito tayo sa Gonzaga, Cagayan, specifically dito sa Balay-Baybay. Isa ito sa mga tinatambayan natin kapag nandito tayo. At ngayong umaga din ay pupunta tayo sa isang kaibigan upang umattend ng isang festival dito. Ito, sobrang unique ng festival nila, ang Crab Festival. Festival na to ay makakakita ka ng tuni-tuniladang alimango. Iba-iba ang luto niyan mula sa kung ano-anong sangkap, may mga competition ng sayaw, competition ng lutuan at syempre lahat yan ay ipapakain sa mga pupunta sa festival na to. Sobrang unique at sobrang dami talagang pagkain. As in, ihanda mo yung batok mo dahil kung high blood ka, puputok yan dito. At sobrang saludo din sa organizer ng event na to kasi kahit sobrang daming tao ay hindi nagkakagulo dahil iba-iba din ang mga designated na lamesa para sa mga taong pupunta. Ngayon ang tanong, kung mabibigyan ka ba ng pagkakataon ay pupunta ka ba sa festival na to? Comment nyo yung sagot nyo dyan sa ibaba. Pagkatapos ng kainan ay nagtipon-tipon naman tayo dito sa ibaba upang pumunta sa tinatawag na Mount Kagwa. 2 oras yung lakad papunta dito. Ang pinakaitaas niya kasi ay bulkan. Pero dahil hapon na, ang plano natin ay makarating lang sa pinaka-jump off or campsite tapos doon na tayo magpapalipas ng gabi. At pagdating natin dito na tayo nagluto ng ating mga kakainin for tonight. Kasama ang mga tropa ay kumain lang tayo dito, nagluto, pagkatapos konting kwentuhan at konting inuman lang din. Kinaumagahan, dito na ako nagulat dahil paggising ko, sobrang ganda ng view na bumungad sa akin. Bali, dito kami natulog sa cabin na to kagabi. Makikita nyo open na open. Tapos sobrang lamig, parang Baguio dito. Mas higit pa actually. Tapos isa pang maganda dito, alam nyo yung may nadidinig ka na lawis-wis ng tubig. Ayan o, meron dyang batis na dumadaloy papunta dyan. Kaya naman dinig na dinig namin yung tubig kagabi habang natutulog kami. Sobrang relax. Tas mga cricket, tsaka mga insekto lang yung madidinig mo. Ang sarap matulog dito. I recommend kung pupunta kayo dito, dapat talaga overnight para ma-experience nyo yung lamig.
Pagkatapos nating magkape ay naglakad tayo ng mga 10 hanggang 15 minuto papunta sa pinaka-summit nitong Mount Kagwa. Dito makikita natin yung pinaka-crater ng bulkan. Umuusok-usok pa to. Nandito tayo ngayon sa pinaka-crater ng Mount Kagwa at makikita nyo yung pag-usok doon. Ayan. Tapos yung naaamoy namin ngayon, medyo may amoy na siyang asupre kaya hindi na siya masyadong maganda sa ilong pero safe pa naman. Tignan nyo yung part na to, makikita nyo dyan na kumukulo yung tubig. So pagka lumapit ka pa dyan, baka mapaso ka na. So kumukulo siya, tapos dito naman sa gilid, para siyang tambutso. Tapos may usok-usok pa siya. Tapos ito naman kumukulo. So ito yung dinadaanan natin at naamoy natin ngayon yung sulfur. So hindi advisable siguro kung dito ka matutulog. Dahil medyo mainit nga. Ito din yung medyo lapag natin ay medyo mainit. Pero makikita nyo dyan yung ganda. Grabe. Konti pa lang daw yung mga nakapunta dito at nakarating. At isa tayo doon. At masaya akong maipakita sa inyo yung ganda nito. Eto pa. Kumukulo siya talaga. Tapos may nadidinig pa ako dito. Eto crater na to mismo ha. Yan. Yan. Makikita nyo dyan may mga butas-butas. Dyan lumalabas yung Ito. Yan. Umuusok, 'di ba? Tapos may amoy hanggang dito. Kailangan pag nandito ka, doble ingat ka kasi pag nalaglag ka diyan, lapnos ka. Sigurado 'yan kasi malambot 'yan. Ayan. Kumukulo sila. So, doble ingat tayo dito para walang mangyaring hindi inaasahan. Oo. Nandito tayo ngayon sa pinaka-crater nitong Mount Kagwa. Makikita nyo dyan, umuusok pa siya. Ayan, nasa harapan na natin. Tapos ayan, kumukulo yung tubig na yan. Sobrang init nyan. Kaya kailangan natin dyan magdoble ingat. Dito nga ay makikita natin ang pinaka-crater ng bulkan. Sobrang amazed na amazed ako nung unang beses ko itong nakita. Pero again, doble ingat dapat tayo dito dahil konting pagkakamali lang natin ay pwede tayong madisgrasya at maaksidente. Kapag hindi nyo alam yung ginagawa nyo, wag nyo na po akong gayahin. So yung nilalakaran natin ngayon, medyo mainit-init pa sa talampakan kapag humahakbang ka kasi ang lapit-lapit namin sa crater. Pagkatapos dito sa pinaka-crater ay umakyat na tayo sa pinaka-summit naman nitong Mount Kagwa para din ma-reach natin yung pinakataas. Pagkatapos bababa tayo, papunta naman tayo ngayon sa waterfalls. Always shining brighter than the rain. The sun is shining brighter, higher than the clouds that bring the rain. The sun is shining brighter, the sun is shining brighter than the rain. The sun is shining brighter, higher than the clouds that bring the rain. The sun is shining brighter, the sun is shining brighter than the rain. The sun is shining brighter, higher than the clouds that bring the rain. The sun is shining brighter, the sun is shining brighter than the rain. Pagkatapos ng nakakapagod na adventure natin, balik tayo sa kainan. Iba talaga mag-welcome yung mga Kailokanuhan dito. Pinatikim sa atin yung mga classic na exotic na pagkain dito. Halo-halo na yan mula sa mga suso, palaka at kung ano-ano pa. Tinikman natin yan syempre isa-isa. Dito tayo ngayon sa Gonzaga, Cagayan at dito natin titikman itong napakasarap na palaka. Ito ay palakang bukid, so may different kind daw ng palaka na kinakain. At ito yung, ewan ko, masarap daw eh. Try natin. Yan. Ito nyo ba yan? Bibirahin natin yan. Sarap siya. Lasa siyang manok, pati siyang pritong manok na mas malinamnam. Matapos ang kainan natin dito at mga adventures sa kung saan-saan ay dito na yung pinakaunang beses na nakaramdam ako ng pagod sa aking katawan. Kaya kahit sila'y nagkakasiyahan, ako itong bisita pero nakakumot at natutulog ako dito sa aking duyan.
Laking pasasalamat ko lang dahil nandito ako sa bahay nila Fiskal kaya nakakapagpahinga ako na parang nasa bahay lang. Inabot ako dito ng 3 araw at mapapansin nyo yung balat ko dito na parang namumula at nagkaka-rashes ng maliliit. Nung una, wala-wala lang yan kaya nung medyo okay na ako ay hinayaan ko lang or nag-proceed lang ako sa buhay ko hanggang sa abangan ninyo kung paano ito yung magiging mitsa pa ng buhay ko habang nasa kalsada. After 3 whole days, medyo nakapahinga naman ako ng konti. Hindi pa ako ganun kalakas, fully recovered, but at least kaya ko nang gumalaw ngayon at may pupuntahan tayong ilog. Sayang kasi yung araw pagka nag-i-stay lang tayo at nagpapahinga. So kaya ko naman na, so libot tayo at punta tayo sa ilog dito sa Gonzaga at mag-overnight tayo doon. 3 araw akong namahinga. Pagkatapos, pumunta tayo dito sa ilog ng Gonzaga. Gusto ko kasing makita yung sinasabi nilang magandang ilog daw dito. Andito kami ngayon sa GND River dito sa Gonzaga at napapalibutan tayo ng mga bundok tsaka mga taniman ng palay, tapos ilog tsaka malamig na hangin. Sobrang sarap magstay dito. So tingnan natin ano mga mangyayari ngayong araw. Is it you? Is it me? Did you get hurt when I doubted you last week? Maybe I'm numb, but I still believe that you forgive even my wanderings. 'Cause we got roots like a willow tree. The hard times that you stuck with me. As you can see here, nasa likuran ko ngayon ng napakalinis na tubig. Sayang lang hindi ako makaligo kasi medyo baka mabinat tayo pagka naligo tayo. Pero sobrang ganda at sobrang linis nitong ilog na to. And again, 20 pesos lang ang entrance dito at may enjoy mo na yung ganyan kagandang view na napapaligiran pa ng mga bundok at mga taniman ng palay. Sarap pa ng hangin, malamig. Lumipat nga tayo dito sa pwesto kung saan tayo pinaka mag-overnight at magpapalipas ng gabi. Yan, may souvenir tayo galing kay Kuya Lewis. Ayan, galing na Kalinga. Medyo maganit lang siya. Bago nga Siyempre lahat ng bago. Lahat ng bago. Oo. Tignan nyo naman, Ayan, ganda Ito yung gawa ng Kalinga. Ano po yan? Itak ng Kalinga. Oo. Bakit siya dalawa? Bakit daw siya dalawa? Siyempre, pag ito yung parang ikaw, pag nagta-travel may kasama. May junior, ano? May junior, yan Ayan. pang ng mangga, Pambalat-balat. Kahit ganyan-ganyan mo yan, nalalaglag. Panghuli ng manok. Oh. Thank you po. Okay. Ayan, Ito yung sinasabi ko sa inyo, pagka kung sakali man bibili kayo ng souvenir or may hingin kayong souvenir, maganda yung magagamit nyo na something. Ayan. Ano po ba ito? Arbor po ba ito na remembrance? So, remembrance na to. Yun! Napaka-solid. Thank you, Kuya Smar. Sarap naman nito. May i-display na ang collection. Thank you po, Ang ganda kayang tingnan yung mga sir. Yung mga ganyan-ganyan. Dito kami nagpalipas ng gabi sa tabi ng ilog at kinabukasan ganito nga kaganda yung view na inabutan natin. Are we falling further? The lights take us home when everyone is gone. Are we breaking title to ask the question why? We live and then we die. I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side. Dito nga ay mapapansin nyo gaano kadami yung mga salon pass na nakadikit sa katawan ko. Pero feeling ko kasi ngayong umaga okay ako. Kaya naman naisipan ko na ding magpaalam sa kanila. Nagpapasalamat ako kila Sir Lewis, kila Fiskal dahil ilang araw din nila tayong sinamahan dito sa kanilang lugar. Ngayon pabiyahin na tayo papunta sa kabilang probinsya. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Ingat. Bye-bye. Thank you po. Next time po ulit. Salamat po. Good morning mga kabatak. The plan is to go to Tuguegarao today. So sana lang kayanin ko yung long drive kasi mahaba-haba ding biyahe to. Akala ko nung una ay kakayanin ko yung biyahe pero along the way ay sobrang nahihilo na ako kaya naman naghanap na lang muna ako ng matutulugan natin dito sa daan.
Nagstay na lang muna ako sa isang resort dito sa Cagayan para na din makapahinga ang ating katawan. 4 na araw yung inabot ko bago makarecover at feeling ko today kaya ko na mag-drive. So after 5 days ng pananatiling may lagnat, eto na, medyo kaya ko na magmaneho. At this time ay kaya ko nang bumiyahe. Inabot ako ng halos 4 na oras upang makarating sa Tuguegarao City. Ang plano ko sana ay makarating sa Ifugao. Ang kaso hindi ako umabot. Medyo hilong-hilo na kasi ko nung mga pagkakataon na to kaya naghanap na ako ng parking. Dito ako napadpad sa GB Florida. Dito na ako magpapark upang matulog lang sana ng panandalian. Kaya ko pa namang magmaneho papunta sa ibang malapit na bayan. Ang kaso inisip ko baka wala din akong mapwestuhan. So dito na lang muna tayo magpapalipas sa parking space ng Florida Bus Station. Pakita ko sa inyo yung mangyayari ngayong gabi. Bale, ito si Vantot. Ayan yung bus station. I love Florida. Tapos yan mismo yung mga sakayan tsaka mga tao. Grabe disaster yung loob ni Vantot, pero okay lang basta makakahiga tayo dito tapos ayun laman mga gamit natin. Actually ito yung isang maganda sa van life na anytime na mag-park ka pwede ka nang matulog kasi hindi ka naman nila nakikita sa labas. Ayan o, tapos may mga curtain naman tayo na pwede nating itago yung sarili natin sa labas, diba? So eto ganito lang, napili kong dito magpahinga kasi medyo pagod pa yung katawang lupa ko at gusto ko na lang din talaga ding matulog. At ito yung trail na hinahanap ko na nakikita ko sa cycling or any outdoor activities na ginagawa ko, yung parang survival ka na kung saan ka matutulog, saan ka kakain, saan ka magpapalipas ng gabi. Ito yun, sa van nakuha ko talaga siya kasi anytime pwede lang ako pumarada tapos yun na, makakatulog na ako dito. Tapos may CR naman na malapit, so iglip muna ako. Tapos papakita ko sa inyo yung gagawin ko pamamaya kung ano yung mga lulutuin natin, kakainin natin, tsaka paano tayo magsusurvive ngayong gabi. So good night muna, tulog muna ako para makapagpahinga ang kabatak nyo. See you later. Come on, come on. Hold on, hold on, hold on. Come on, come on, come on. Hold on, hold on, hold on. After magmerenda ng fishball, balik sa tambay. Sa buong pagva-van life ko ay eto na yata ang pinakamatagal na pagtambay ko ng ganito. Alam nyo kasi yung mahirap sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko kasi alam kung paano ako mag-move forward. Alam nyo yung na-stuck ako sa sitwasyon na gusto ng utak ko na magbiyahe, pumunta sa magandang lugar or campsite. Ang kaso parang yung katawan ko yung sumusuko at the moment. Kaya naman kaysa malungkot tayo, i-enjoy na lang natin yung moment na nandito tayo sa bus station. It's a matter of perspective lang din naman. Bakit? Sa campsite lang ba tayo pwedeng ma-relax or mag-unwind or maging masaya? Pwede din sa kalsada. Palagi ko itong sinasabi, tayo dapat yung pipili na maging maligaya sa kahit saang sitwasyon. And eto yung mga bagay na talagang tuturuan ka ng van life. Na makontento sa mga bagay na meron ka lang at maging masaya sa mga bagay na kung ano lang yung nag-i-exist. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba, hindi mo na kailangan ng validation ng iba, hindi mo kailangan ng kasama. Ang kailangan mo lang, piliin mong maging masaya. So habang busy ang iba, ako dito nakatambay lang. Never sit down. Don't be wasting, don't be wasting time. 'Cause maybe you'll fly and maybe you'll soar. When you're leaning in, you'll always be around for more. Another whole 8:30 PM na at nagawa na natin lahat. Kumain, mag-toothbrush, maglinis ng katawan at ngayon matutulog na ako. Ito yung tsura ng kama natin. Ito yung higaan, tapos ito medyo kalat lang muna kasi hindi pa ako nakapagligpit. Baka magtaka kayo bakit maliwanag dito. Hindi naman ako nakikita sa labas kasi naka-blind curtain tayo sa likod. Tsaka sa mga gilid natin yan, naka-blind curtain lahat yan. Pero bago matapos yung araw na to, isang bagay lang yung natutunan ko, no? Na na-realize ko na everyone dito sa mundo, dito, actually dito sa terminal ng Florida, lahat nagmamadali, lahat may ginagalaw, lahat sobrang busy, abutin yung pangarap nila, abutin yung business nila, may mga ganun yung na-realize ko ngayon na everyone is, parang may rat race tayo sa buhay, ano? Pero kung nasang sitwasyon ka man ngayon, as long as na-enjoy mo yun, panalo ka pa din. Yun lang yung number 1 na natutunan ko at na-realize ngayon dito sa episode na to. At
kung nanonood ka man ngayon sa likod ng screen mo at namomotivate kang gawin yung mga ganitong ginagawa ko na natutulog sa van, at ako yung patunay na living in the van will give you more peace kasi kaya mong pumarada sa kahit saan lang, kaya mong pumarada tapos matutulog ka na. Yun yung hinahanap ko talagang adventure katulad nito na even though madaming tao dyan sa labas, okay lang ako dito. Kompleto ako dito at chill na chill at komportable ako. At isang bagay lang yung sasabihin ko sa inyo kung nanonood ka man ngayon at kung na-inspired ka man sa mga video ko at nanonood ka nito, ito lang yung may advice ko sa'yo. Kung ano man yung sa tingin mo dapat mong gawin sa panahon ngayon ay gawin mo lang, at pagdating ng araw magagawa mo din yung mga bagay na gusto mong gawin. At matutulog na ako, siguro konting Facebook, YouTube na lang, tapos tulog na. Cause maybe you'll fly, maybe you'll soar. When you're leaning in, you'll always be around for more. Never don't try, never sit out. Good morning, bus station. Waste the time. Maybe you'll soar. When you're leaning in, you'll always be around for more. Sarap. Dito nga makikita ninyo na dito na tayo nag-overnight parking sa may mismong bus station. Nakakatuwa lang din kasi at least kaya nating mabuhay habang nasa kalsada tayo. Ginayak ko na dito yung pang toothbrush ko, pang hilamos ko, at dito na din ako magkakape. Pero bago bang lahat, bili muna ako ng kape kasi tinatamad na akong magtimpla. May bilihan naman dito sa tapat. Kape. 30? Sa buhay van life, hindi mahalaga kung gaano karami ang meron ka. Ang mahalaga, marunong kang makontento. Ang bawat araw ay paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa laki ng espasyo, kundi sa gaan ng pakiramdam. Alam niyo ba kung ano pa yung natutunan ko sa episode natin ngayon? Na dito sa pagva-van life, hindi lang pala tanawin yung kayamanan, hindi lang freedom. Minsan nandun din yan sa mga taong nakakasama mo habang nasa biyahe ka. Yung mga kaibigan ba na hindi mo naman inaasahan pero dumadating sila sa tamang panahon para makilala mo sila, makasama at gumawa ng mga memories. At minsan dito ko mas naiintindihan yung hiwaga ng paninirahan sa van. Na hindi naman pala yaan sa kung gaano kalayo yung narating mo na. Nandun yan sa kung sino yung mga nakakasama mo sa paglalakbay mo, kung sino yung mga namimit mo, kung sino yung mga tao na tutulungan ka kapag kailangan mo sila at willing ka ding mag-spend ng energy para tulungan sila just in case na kailanganin ka din nila. At isa pang napakahalagang bagay, sa pagva-van life, hindi mo pwedeng sagarin yung sarili mo. Meron ka pa ding limitasyon. Oo, totoo, nakaka-excite kasi talagang makakita ng waterfalls, bumiyahe, pumunta sa ganito, mag-adventure sa ganito, pero kailangan nating alagaan yung katawan natin. And I think ito yung breakthrough ko sa episode na to, na nagkasakit ako at tingin ko ito na yung pinaka magbabago sa akin, na hindi ko nagagawing aabusuhin masyado yung katawan ko. Pwede naman tayong magpahinga hindi naman tayo nagmamadali di ba? Isang bagay din yon na siguro just in case na gagawin nyo ang pag-van life, huwag nyo akong masyadong gayahin na sobrang na-excite akong mag-adventure, pumunta ng kung ano-anong lugar, mga isla, or gumawa ng mga bagay na kung ano-ano. Tapos, yung utak ko kayang-kaya pero yung katawan ko minsan susuko na lang talaga At alam nyo ba kung bakit nasabi ko na parang nagkaroon tayo ng matinding problema? Kasi 10 days tayong may sakit sa kalsada bago lang matapos yung video, kasi next episode ibang kwento na naman. 10 araw tayong may sakit sa kalsada at kaya pala hindi nawawala yung lagnat natin. Ang nangyayari kasi sa umaga okay tayo, tapos sa gabi nagkakaroon tayo ng deliryo, kakasakit tayo as in sobrang taas ng lagnat natin, na dengue na po pala ako. Kaya yun, I think it's a lesson for me to learn
na sa mga susunod na araw ay mas maging conscious tayo sa health natin, mas maging conscious ako sa environment ko, at mas maging conscious ako sa kung paano ko alagaan yung sarili ko. Hindi lang dapat to basta adventure ng adventure, kasi yun yung nasa utak ko before eh. Dapat pala, mabuhay ka pa din ng normal. Mabuhay ka ng nagpapahinga, mag-van life ka ng nagpapahinga, mag-van life ka ng nag-i-enjoy, kumakain, natutulog ng sapat, para sa ganon, hindi natin nasa-sacrifice yung buhay natin just to do the things that we love. So, dito, natutunan ko na ang isang buhay ay napakaiksi. Kasi ako, muntik-muntikan na din talaga ako. Pero, alam niyo yun, God is always good. Di niya tayo pinabayaan, di niya tayo iniwan. At syempre, shoutout din sa mga kaibigan natin na nagpatuloy sa atin ng tigta-3 araw. Inagaan tayo ng tigta-3 araw, di ba? Shoutout sa inyong lahat. At yun lang. Siguro kung may mensahe man akong sasabihin dito sa episode natin na to, yun ay mahalagang nag-i-enjoy tayo sa buhay. Mahalaga na nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin, pero mahalaga din na kinukonsider natin yung katawan natin at inaalagaan natin. At lalong mas mahalaga na makipagkaibigan tayo sa mas madaming tao para just in case na kailanganin mo sila, may matatakbuhan ka. This is Lem Official na nagsasabi sa inyo na mabuhay lang kayo sa paraang gusto nyo. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating episode. Thank you. See you next time. Anong kalat ng van? Bye! See you next time. Moon is lighting, sea of diamonds. I can tell the difference to your eyes. All is coming, we're not rushing. I'll lie with you until the end of time, when it's just